Si Marcos, bumagsak na ng todo-todo. Ito ang CM Politics News. Mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang updated. Heto ang mga balitang dapat mong malaman. Breaking news po, ha? Malupit na breaking news po ang nangyari. At talaga nga namang ito po ay kagimbal-gimbal. Alam nyo kung ano po yun? Aba, negative 27 na siya. Yung trust rating ng mga Pilipino sa kanya, wala na talaga. Negative 27. Alam mo, kung ako yun, ha? Hindi naman ako siya masyadong nagmamalinis, ano? Pero kung ako yun, mga banateros, magre-resign na ako. Kasi isa lang talaga ibig sabihin nun, eh. Ayaw ka na ng mga Pilipino. Di ba? Ayaw ka na. Para bagang ganire. Halimbawa, yung jowa mo, di ba? Yung jowa mo, nagloloko. Ayaw na sa'yo. Pag nagloko siya, ipinapakita niya pa sa'yo. Inuuwi niya pa yung lalaki doon sa bahay niyo para ipakita sa'yo. Tawa nga ako, may napanood akong isang reels na panood ko. Yung babae, katabi niya yung lalaki na hindi niya asawa. Tapos inihimas-himas niya. Yung lalaki, tulog, nakadapa. Tapos pagpasok ng asawa, yung totoong asawa, sabi ba naman nung asawa, "Oh, sino yan?" Sabi ng asawa. Sabi naman nung yung asawa niyang babae, yung babae, sabi ba naman, kasi siya nagbabayad ng kuryente natin. Siya rin nagbabayad ng ating mga bills o tubig. Siya din nagpapagawa ng mga sira dito sa bahay. Siya lahat. Kaya kailangan kong alagaan to. Ikaw naman, wala ka naman trabaho, wala ka naman ginagawa. So, okay na to, hayaan mo na to. Alam mo, ang catch doon, sabi ba naman ng lalaki, yung asawa na lalaki, sabi niya, abay kung ganun, kumutan mo yan, baka mamaya lamigin yan at magkasakit. Alam mo yun, natawa ako doon eh. Actually, simpleng comedy lang yun. Pero nakakatawa doon, kasi at least yung lalaki na yun, inamin niya. Inamin niya na talagang wala siyang silbi. Alam mo na, maraming ganung mga asawa ngayon, walang silbi, yung tambay, kasi jowa kayo ng jowa ng pogi. Marami ngayon yan, ang dami kong kilalang ganyan. Jowa ng pogi, wala namang pera. Ayun. Pagka-anak sa kanila, as in, lagi na nag-aaway, pasakit. Kasi alam mo, ang pag-aasawa o pagbo-boyfriend, huwag niyo ipagpapalit sa 5 minutong sarap. Huwag niyo ipagpapalit doon. Siguraduhin niyo yung lalaki may direksyon sa buhay. Kung walang direksyon na lalaki sa buhay, nonsense. Huwag niyo ipagpalit sa 5 minuto, 10 minutong sarap. Pogi kasi siya. Ang ganda ng abs niya. Ano mo yung abs niya, wala na kayo makain. Ano mo yung abs niya, wala kayong pambayad ng kuryente at tubig. Di ba? Anong punto ko dito? Kasi si Marcos, kahit sinusuka na siya, tayo, nagsisimbolo ng kanyang asawa, pamilya, anak, sinusuka na siya dahil wala siyang silbi. Mantakin mo, wala siyang silbi. Sinusuka na siya. Tapos, pinagpipilitan niya pa rin yung sarili niya. Di ba? Kaya yung mga may dignidad pa na mga kalalakihan, expect na, wag na tayo mag-expect pala kay Marcos na may dignidad dyan. Pero yung mga merong pang dignity na natitira, honor, doon sa mga kalalakihan dyan, pag kayo sinusuka na ng asawa ninyo dahil wala kayong silbi, abay, umalis na kayo. Mag-alsabalutan na kayo kasi kawawa naman yung magiging pamilya ng babae. Sabihin, yung anak nyo. Diba? Hayaan mo na iba na mag-take over. Aminin mo na lang na isa kang walang kwenta, isa kang tambay, isa kang mahinang nilalang. So, aminin mo na lang yun. Si Marcos, kahit ganito, na wala na yung tiwala ng taong bayan, imagine mo. Napanood ko nga sa news negative 27. World record daw. Si Pangulong Duterte, tapos na ang termino, sobrang taas pa ng tiwala ng taong bayan. Di ba? Kaya, yung pinalalabas ng mga bayarang media, yung mga pokpok na media, yung pinapalabas nila na kesyo ayaw na ng tao kay VP Sara Duterte o sa mga Duterte, yan po ay isang katarantaduhan. Isa pong katarantaduhan yan. Hindi po totoo yan. Yan po ay packaging lang nila para sabihin na humihina si VP Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga sa inyo, mag-eleksyon ngayon, landslide yan. Landslide sigurado si VP Sara Duterte. Bakit? Kasi kitang-kita ng mga Pilipino na itong taon to, matindi ang pinagdadaanan, matindi ang panggigiba, matindi yung pagbabatikos, paninira ni Auntie Claire at ng buong gobyerno, and yet, nakatayo pa rin. And yet, lumalaban pa rin. Di ba? Iyan po ang isang katangian ng matigas o matibay o malakas na presidente o leader. Hindi katulad ni Marcos, pag merong pagsubok na dinadaanan, tapos tatanungin siya ng media, lalo na pag foreign media, tatawanan lang niya. Kasi nga, walang alam. Alam mo, sa totoo lang, si BBM, ang sa tingin ko pinaka-bobong presidente meron tayo. Oo, nakagraduate siya ng Watson Kuno, o Wharton Kuno, nakagraduate siya. Pero alam mo, sa totoo lang, ay, hindi pala yun, si Marcos pala sa Wharton. Nakagraduate daw si Marcos, pero pagdating sa totoong buhay, yung application, yung problem solving sa buhay, wala si Marcos. Tama talaga,
Yung atin niya na si Amy Marcos, doon sa pelikula na pinalabas na, tandaan ninyo? Yung pinalabas na pelikula na yun, tamang-tama talaga. Yung sinabi ng kanyang kapatid doon sa pelikula na through the experience nung father, di ba? Yung kanyang tatay, na sinasabihan siya na walang alam itong si BBM, walang ginawa kung hindi mag-party, walang ginawa kung hindi magbulakbol. Alam mo, sa totoo lang po ha, hindi ko lang sinasabi sa inyo ito. Ng ilang beses ko na sinabi sa inyo to. Naalala ko noon, nung naimbitahan si Mocha noon sa bahay ni BBM noon. Sumama pa nga ako noon Nung kausap namin si BBM, sabi ko, ito yung taong hindi ko kasi alam na yung paratang pa sa kanya noon na sabog o adik. Hindi ko pa alam yun. Wala pa akong idea doon. No idea kung totoo ba yun. Hindi, as in wala akong idea pala. Hindi na sa totoo yun o hindi. Wala akong idea noong time na yun. Pero kini-question ko na sa sarili ko, sabi ko, anong klaseng tao to? Ito ba yung sinasabi nilang anak ni Marcos na matalino? Kasi supposedly, di ba, si Marcos, yung senior, talaga namang matalino yun. Bandang dulo, ginamit na nga lang sa hindi maganda. Pero matalino talaga yun. Pero itong si BBM, nung nagpunta kami doon sa bahay niya, yung namit namin, wala talaga. Mahina talaga. Latak, ika nga. Alam niyo yung latak? Yung, tangina, senador ba to? Ano ba ito? Politiko ba ito? Ano ba to? Yung parang yung anong tawag mo doon? Bubbling ba yun? Yung parang nagsasalita lang ng walang sense habang kausap mo. Parang sa madaling salita para punta nga. Talagang ganun. Kaya nung kumandidato siyang presidente, ako 100% na ako sabi ko hindi ko susuportahan to. Hindi ko talaga. Magmumukha kaming tanga. Hindi lang weak president pero mukhang tanga. Walang alam to yung alam mo ito yung social na spoiled brat na hindi alam yung mga solusyonan yung mga problema sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, ito yung tipo ng may kotse, may McLaren, mga ganyan-ganyan, may malupit na sasakyan, pero pag na-flatan, hindi alam ang gagawin. O di kaya pagka mahina ang malambot ang gulong, hindi alam ang gagawin. Ito yung tipo ng tao na ganun. Kaya sabi ko, how can this person manage the whole country? Kaya at that time, convinced ako dun. Hindi ito karapat-dapat maging pangulo. And look what happened now. Di ba? Tulad nga na sinabi ko sa interview namin, pag-uusap namin ni Senator Amy. Talagang binusisa ko siya, ano ba problema? Kasi medyo umiiwas siya sa mga tanong Sabi ko, ano ba talaga problema? Sino ba talaga ang problema? Eventually, sinabi niya na yung kanyang kapatid ay wala ng kontrol sa mga nakapaligid sa kanya. At mukhang ganun nga nangyayari. Alam mo, meron pang ngayon, isa pang matinding nangyayari na ito, hindi masyado ito napapag-usapan, pero matindi ho ito. Maniwala ko kayo sa akin. Mayroon mga lumapit na sa aking hug racer. Alam niyo, hug racer, yung hindi nangyaya ka pa. Yung sa baboy. Alam niyo, pumirma si BBM ng isang parang executive order, na mag-import pa ng mas marami na baboy. Ang unang reklamo ng mga hog racer na ito ay yung ang dami-dami nating baboy. Bakit kayo mag-i-import? Katulad din yan si Sugar naalala nyo? Kasi remember, nag-ano na siya ngayon nagtutugma-tugma na siya. Bakit? Kasi naalala niyo yung sa Sugar noon sa importation, marami nagsabi kumikita diyan. Tapos inisa-isa na yan, lahat ini-import. Ngayon, baboy na hindi na pinapansin dahil nga natatabunan ng flood control, impeachment, natatabunan. Pero yung import-import na yan, ay grabe na ho. Pinapatay na talaga yung mga hog racer, yung mga nagninegosyo ng baboy. At ito matindi dyan Di ba kinunik mismo ng mga Marines, yung 18 Marines o 22 na sila ngayon? Kinunik mismo nila na may perang nanggagaling mula sa importation at napupunta sa Malacanang. At kung kani-kanino, ibig sabihin, kasi di ba tatanong nyo, yung maleta-maleta na hindi lang sa flood control galing yan Ang bintang nila, di umano, allegedly, nanggagaling sa bilibid, nanggagaling sa customs, importation, doon nanggagaling yung pera at nagiging maleta at pinamimigay sa mga congressman at sa mga public official, mga DPWH. Doon nanggagaling yung pera dun sa importation. Isa yan sa source yung importation. At ito pa matindi nito. Dahil nga doon sa sobrang daming importation, hindi nababantayan yung mga baboy na pumapasok. Nakahawa yung mga baboy natin. Yung mga baboy natin, nakahawa. Nagkakaroon tuloy ng matinding namamatay yung mga baboy na sa atin. Bakit? Kasi yung sa atin, may sistema sila Kuwari, itong barangay na to, yung baboy dyan lang, bawal lumabas. Anything na lumabas dyan sa sa barangay na yan, bawal na. Kontrolado pag local mga baboy. Ang problema talaga, pag nag-import na. Kasi, pag import niyan, alam mo ba yung mismong, sa sobrang komplikado, sa sobrang sa sobrang hirap mag-raise ng baboy, pag ikaw kumain ka daw ng baboy na may yung swine na yan, hindi ka naman, walang manifestation sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka, wala kang sakit. Pero, since kumain ka niyan, tapos pumunta ka doon sa babuyan, mahahawa yung baboy. Ganun katindi. Kaya nga ngayon, dahil sa dami ng import na hindi naman nakikita kung ito may sakit o wala,
Ngayon, pupunta ngayon dito sa mga malalapit sa mga farm na mga babuyan, nagkakahawaan at ngayon nagkakamatayan ng baboy. So, sa madaling salita, double whammy nangyari. Nalulugi na nga yung dahil sa pag-i-import, dahil binabahan na tayo ng baboy mula sa ibang bansa. Nalulugi na ha. Tapos, pinapatay pa nito yung mga baboy na meron tayo. Ganong katindi. Ewan ko kung ito'y dumadaan sa radar ni Marcos. Parang wala siyang kaalam-alam dito na nalulugi na. At alam mo, they're trying their best na manawagan sa gobyerno. Wala nang pumapansin sa kanila. Kaya nga nanawagan na sila kay Banatbay kasi wala nang pumapansin sa kanila. Yung mga supposedly susumbungan nila ng mga politiko, wala na rin. Ang utak nasa impeachment. Ang utak patalsikin si VP Sara Duterte. Kawawa naman. Sabi ko, pambihira naman buhay to. Kawawa talaga tayo mga Pilipino kasi para tayong pamilya na walang ama. Ay, alam mo naman sa Pilipinas, pag sa mga family pa lang pag walang tatay, talagang madidiskaril ang pamilya. Paano pa kaya yung bansa? Bansang walang presidente. Talagang madidiskaril po. Talagang magkakaloko-loko. Ay, alam mo, kawawa talaga itong bayan natin. At yun na nga mga kapolitika, kayo, ano ang saloobin ninyo sa isyong ito? I-comment nyo naman sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakamainit na balita at talakayan sa ating bansa. Ako muli si CM Politics News, nagpapaalala, sa politika walang tulugan dahil ang mulat ng mamamayan may kapangyarihan. Hanggang sa susunod na video, paalam.